Tinulungan ako ng tito ng husband ko sa tuition fee ng anak ko pero may kapalit. Hello, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sheng, female, 38 taong gulang at isa akong food vendor. Kasal ako at may kambal kaming anak ng husband ko, mag-17 na lang taon. Pero ako may anak sa pagkadalaga na lalaki, 2 taon college na. Gustong-gusto talagang makatapos ng pag-aaral ng anak ko sa una, kaya tinataguyod ko palihim kahit hirap na ako. Seaman, Marine Engineering course kasi ang kinukuha niya. Dahil yan ang gusto niya, ang makapagtrabaho sa barko balang araw. Tumutulong naman kahit papaano mga kapatid ko, pero hindi lahat kayang ibigay dahil may mga anak din silang nag-aaral. Gusto ng asawa ko pahintuin na lang muna anak ko sa pag-aaral dahil hindi talaga kaya kasi ang isa naming kambal ay may autism at nagpaparehab at therapy pa kami. Mas priority muna namin ang kambal kasi mahirap kapag napabayaan dahil hindi pa nagsasalita ang anak namin kahit na 6 na taong gulang na. Kinausap ko anak ko sa pagkadalaga kung pwede sana huminto muna siya sa pag-aaral hanggang sa makatapos lang magpagamot ang stepsister niya. Pero umiiyak siya, naawa tuloy ako sa bata. Ang asawa ko pala ay food vendor lang din. Nagtutulungan kami sa maliit naming food cart business para mairaos ang anak naming may diferensya. Hanggang sa nalaman ng tito ng asawa ko ang problema ko regarding financial sa pag-aaral ng panganay ko. Last February, exam ng anak ko, talagang walang-wala ako para makabayad sa tuition fee niya. Para makakuha ng exam, lumapit ako sa tito ng asawa ko na isang sundalo. Tinulungan ako pero may kapalit. Inofferan ako na siya bahala sa pag-aaral ng anak ko basta ba magkaroon kami ng sikretong relasyon. Ngayon natatakot ako na baka malaman ng asawa ko at asawa ng tito ni Javi ang relasyon namin. May nangyari na rin pala sa amin. Ayaw ko namang masra pamilya ko dahil mahal na mahal ko asawa ko at mga anak ko. Pero ayaw ko namang NT0 anak ko sa pag-aaral para sa kinabukasan at pangarap niya. Ngayon hindi ko alam ano gagawin ko. Kung tama ba ipagpatuloy ko gawain namin alang-alang sa pag-aaral ng anak ko. Minsan hindi na ako makatulog kay isip sa kasalanang nagawa ko. Pero kailangan kong maghanap ng paraan para maitaguyod pag-aaral ng anak ko. Kung umabot man kayo sa part ng videong to, maaari o bang i-click ang like at subscribe button. Maraming salamat, pagpatuloy natin ang kwento sa mga nagsasabi na bakit hindi nag-apply ng scholarship ang anak ko. Na-try na ng anak ko na mag-apply. Pero hindi talaga katalinuhan anak ko, sakto lang, isa sa requirements, doon ang mataas na grade. And yes, private school siya kasi marine engineering ang gusto niya. At walang public school dito sa probinsya namin na may ganitong course. At sa mga nagsasabing, baka gusto ko rin tito ng asawa ko, mali kayo kasi paano naman ako magkakagusto sa 56 na taong gulang na. Umiiyak talaga ako tuwing matatapos ang bembangan namin at twice pa lang naman may nangyayari. Nag-start lang ng Pebrero this year. Salamat sa mga advice nyo. Try ko mag-double kayod kapag madami na kaming capital mag-asawa at ititigil ko na ang malaking kasalanan na ito. Hindi po biro magpagamot sa anak na may autism, kaya po madami din kaming utang mag-asawa at kinakapos. Sana makalabas na ako sa sitwasyon ko ngayon dahil ako mismo hindi pinapatulog ng konsensya at pandidiri ko sa sarili ko. Salamat sa inyo. May napagsabihan ako ng sama ng loob. Pumunta kahapon ang tito ng asawa ko sa pwesto ng store namin, nagkunwaring gutom at magmemeryenda sa amin. Hindi ko siya pinansin at ang asawa ko lang kumausap sa kanya na inosente sa mga pangyayari. Tiyempo medyo dumami ang mga customer at naging busy ang asawa ko kaya nagkaroon ng tito ng pagkakataon na makausap ako. Kunwaring magdadagdag pa siya ng paluto sa akin ng kwek-kwek. At binulong niya sa akin kung kailan ulit bayaran ng anak ko sa school para magkita raw ulit kami at may mapag-usapan. Hindi ko alam ba't lumabas sa bunganga ko na wag na, tama na dahil okay na kami, may nakita na akong pangbayad para sa tuition ng anak ko. Pero ang totoo ay naghahanap pa lang ako ng mautangan para sa finals ng anak ko. Plano ko na rin kausapin ang anak ko na after exam niya kung pwede muna siya huminto ng pag-aaral niya hanggang sa makaraos lang kami. Pero hindi muna ngayon, after finals na lang niya dahil baka ma-stress mo siya. Or paghanapin ko muna siya ng trabaho pansamantala. After niya pala sa school ay tumutulong din siya sa stepfather niya sa food cart namin. Dahil ako kada hapon ay umuuwi para makasama kambal ko.
para maasikaso na rin hapunan namin at makaligpit na ako sa bahay at iba pang gawain. Ang hirap ng sitwasyon ko, pero pipilitin kong bumangon at itama lahat ng pagkakamali ko. Para sa mga anak at asawa ko, susubukan ko talaga maging mabuting asawa at ina. Ang kinatatakutan ko lang ay nung pagsabi ko sa tito na okay na, hindi ko na kailangan ng tulong, ikita ko sa mukha niya na medyo galit siya. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Sana talaga kalimutan niya na lang yung nangyari sa amin at hayaan na ako. Hindi ko pa kayang aminin sa asawa ko dahil siguradong magkakagulo mga pamilya namin. Bahala na si Lord, sana malampasan ko ito at wag niya na akong guluhin pa dahil na-realize ko na mas importante talaga ang pamilyang binuo ko. Swerte pa nga ako at tinanggap ako ng asawa ko ng buong buo at pinakasalan pa ako sa simbahan kahit na may anak na ako sa una at siya ay binatang binata. Maraming salamat sa walang sawang pagbabasa nyo sa kwento ng buhay ko. Nababasa ko lahat ng mga comment nyo at ang laking tulong sa mental health ko. Sana hindi ako pabayaan ni God. Sana may pigi kakataon pa para magbago.